Ako, partner, dito ako sa sa concern ko lang dito sa binasa mo na ito. Kasi ayon sa binasa mo, ang iba ay nasa labas ng bansa, mga partner. Correct. Ang concern ko lang at ang ipapanawagan ko unang-una sa administrasyon ni President Bongbong Marcos at mismong sa kanya na rin, mapadali sana, mapabilis itong paghahanap sa mga nasa ibang bansa. Kasi gigil na ang tao, mga partner, na humarap na sa pagdinig, lalong-lalo na itong si Saldico at higit sa lahat, maakusahan at maipakulong. Magbayad siya ng kanyang mga nagawang pagkakasala. Partner Bisdak? Alam niyo po mga kapartner, mukhang may problema po itong ginagawa ng Bureau of Immigration. Paano ka naka-heightened alert? Yung mga responsibilidad nito, Nakalabas. yung mga individual, wala na, nakalayas na. Ayan. Kumbaga, late na po yung direktiba dito kung inutos ba to ni Pangulong Bongbong Marcos na mag-heightened alert ang Bureau of Immigration para doon sa mga inaakusahan na paglilimas sa kaban ng bayan tungkol sa manumalyang flood control projects under Marcos admin. Late na ho ito, kumbaga belated na. Dapat nga ho ang ginawa ho nito, hold departure order, bago pa man takasan ang kanilang mga responsibilidad. Kasi partner, ano pong i-heightened alert mo dito kung ang mga inakusahan ay wala na sa ating bansa? Correct. Hindi mo na ito imomonitor. Ang dapat nito ay kanselasyon ng kanilang pasaporte at isyuhan ng red notice sa Interpol partner. Patulong tayo sa Interpol. Total, sabi naman ho ng gobyernong Marcos na tumulong tayo sa utos ng Interpol para pag may kailangan tayo sa kanila, ay pwede rin po tayong humingi ng tulong. Siguro, this is the time na gamitin na po natin yung utang na loob ho nila para makauwi itong mga nangungurakot sa kaban ng bayan sa ating bansa. Cancellation of passport at labasan ng red notice sa Interpol, partner Dan. Yan, oo. Yes, partner, At tama. Unang-una ho, ako, ang komento ko lang dito, sa sobrang tagal po ng investigasyon, naunahan na po silang takasibat. Correct. Di ba? Yun eh. Sa totoo lang ho, yung nakikita ho natin dito, ang tagal eh. Ang kupad. Makupad eh. Para bang sinabing, sadyang, ang pananaw ko lang po to Tsaka na. para bang pananaw ko lang to, sadyang pinakupad nila Para makalarga. ayo. Di ba? Ngayon, ano pang silbi nga naman itong BI na to? Babantayan mo to. Naalala ho natin yung allegedly nung nakaraan, di ba? May mga Alice Goo, yung isa pa, pangalan? Yung Ong. Di ba? Si Tebis din. Si Tebis din itong mga to. Etong mga to, nasa BI to, pero nakalabas ito. Kasi may pera nakakapag-backdoor sila Kaya useless din ito. Ang pinaka-solusyon dito, partner, alam nyo, dapat binilisan nila yung investigasyon. At prior pa nito, alam na ho ng lahat kung sino ho ang mastermind nito Gumawa pa kasi ng isa pang komisyon Hindi nga, kaya nga ang tawag natin dito. Kaya bumagal Kaya nga tawag dito, delaying tactics. Ayun. Dinelay na lang, delay. Imagine, meron sa Congress, di ba? Investigation. Nagkaroon pa ng Blue Ribbon Committee. Sa Senado naman. Sa Senado naman. Tapos, later on, pinaghinto itong mga to, hinintay pa ng 2 linggo para mag-umpisa yung ICI. Ayun. So, yung ginugol nilang panahon na yon, kumbaga sa kaso, mawawala na yung flagrante delicto. Di ba? Mawawala na. So, okay lang yun. Pero sobrang tagal naman, kaya ho itong mga taong ito, nakasibat. Nakasibat na. Kaya ngayon, para sa akin, itong BI na to, useless na. Kahit naka-alerto sila, useless Useless na to. Partner, parang ang sinasabi ni partner Travelers, justice delay is justice denied. Ayun, Yun. nadali, Partner BMR. Yun nga, ang problema pa dito, bukod sa sinasabi nila, na pina-heighten alert na ng Bureau of Immigration itong mga tao na ito, bukod dyan, sa mga pina-heighten alert nila, mayroon pa yung mga kongresista, andyan naman nakalatag sa mga news na maraming mga contractors mismo na sinasabi, mayroon pa tayong napanood na mga balita, di ba? Na ito daw si mga Diskaya, sa isang congressman dyan, parte sa mga, I think, Batangas, mga kapartner, na sinasabi sa mga news na ito daw ay wala sa kalingkingan dito sa isang contractors na ito, Hindi naman natin pero nandiyan sa mga news 'yan. Ngayon mga kapartner, itong mga ito, yung mga nabanggit na mga kongresista,
wala man lang dito sa listahan na sinasabi na kinasuhan or kakasuhan na, at nandito ba rin dito sa BI. Baka mamaya, saka lang ito ilalagay sa BI kung ito na naman sila, wala na naman sa ibang bansa. At mga kapartner, yung mga nabanggit doon sa hearing, mga nabanggit doon sa unang pagdinig sa hearing sa Blue Ribbon Committee, mga kapartner, ay napakaraming mga pangalan, pero bakit parang hindi yata binigyan ng pagkakataon or hindi yata isinama doon sa mga nakasuhan yung iba, kundi katulad nga po ni dating Secretary Bunuan. Di ba nakalabas na sa ating bansa. So nagiging wala nang silbi yung BI na yan kasi nga ang BI dito lang naman sa atin, nandun na sa ibang bansa yan eh. Wala na. At ang ito isa pa partner ayon dun sa interview kay DILG Secretary John Vic Rimulya, ay sinasabi niya inano niya roon kung saan nakalukit na itong si Saldico. Para bagang tila kung siya ang pagbabasihan, alam niya kung saan nagpapalipat-lipat. Nasa Japan daw ngayon eh. Nasa Japan, nagpunta daw ng Pilipinas, Singapore, tapos bumalik ng Europe, tapos mayroon pa siyang sinabi na hindi daw niya inaalis ang posibilidad na nag-backdoor ito. So, madalit sabi mga kapartner, maaaring nandito si Saldico sa ating bansa. No? Tapos, mayroon silang ganitong thoughts. Bakit para bagang tila pinapahina nila yung kanilang ginagawang investigasyon or pinapabagal nila? Yun yung ating napapansin dito mga kapartner. Para bagang umaaksyon sila kunyari lang, pero mayroon talagang naitatago mga kapartner. Partner, tinitignan ko tong kanina, yung listahan, no? Wala talagang contractor. Wala ba? Panay mga SunWest Board Director at saka DPWH. Ang problema natin, partner, mula simula, ang sinasabi diyan, contractor ang problema talaga, no? Pati yung mga senador. Kung papansinin natin to, biglang nag-shift yung lahat na ng involvement ni Saldico, yun na po yung inuuna ngayon, partner. Kaya parang ang tagal na wala pa rin kaso pala yung mga contractor, samantalang panahon pa ni Marcoleta, sila na yung tinutukoy na talagang mga problema. May dagdag pa kayo, partner, Bisdak. Ang isa sa mga napuna ko dito, partner, di ba, mga district engineer yung mga kinasuhan dito. Correct. Pero bakit si Bunuan na DPWH Secretary hindi nakasama, partner? Yan, oo. At saka wala na si Bunuan. Wala dito na. Sa mga Pilipinas. pinatakas na ba o tumakas, partner? Yun lang ang tanong natin, Yan, partner. Yes, Ayan. At higit sa lahat, partner, bakit hindi pa kinakansila yung kanilang mga pasaporte? Wala nga kaso, partner. Pag wala kang kaso, hindi ka pwedeng, ang nag-uutos nun, korte. Nawagin natin partner yung sinasabi ni partner Buds na contractor, Congressman na contractors. Oo, yan. Yan mga partner. May alam dyan si partner Dan, kaibigan niya. Huwag mo lang pangalanan. Di pa pangalanan ko. Hindi yung contractor. Kundi yung laging binabanggit sa Kongreso at sa Senado, yung sinasabing Eddie Marie. Di ba? Kaya nga sabi niya, Eddie Marie ang ginamit ko. Eddie sila ngayon. Alam nyo kasi ganito yan kasimple. Obligado kasi ang gobyerno, dahil sa panawagan na ng taong bayan, na kinakailangan meron ng makasuhan, managot. Kaya naglabas na sila ng mga butete, sapsap, ng mga pangalan. So ngayon, para masabi lang sa mga taong bayan, ayan na, ano pang hinahanap nyo, nandiyan na. Pero ang totoong panawagan dito, yun talagang mastermind. Hindi po itong mga player. Tandaan natin iba po itong player, mga naglalaro lang ito. Mga sabit lang yan eh. Sabit lang ito. Pero yung talaga hong author, yung talagang mastermind, yung po dapat ang matumbok dito. Yun kumbaga, paulit-ulit lang tayo ito, yung big fish. Ayan, Yung tuna, yung yellow pin, yung lapu-lapu. Pero po, ang nakikita ko ulit dito, ito yung mga bagay, masarap din ang sapsap. Matinik, partner. Matinik na, pero masarap sa daing yan. Di ba? Yun yung maliliit na mga isda na ito. Tuyo lang yan. Tuyo lang yan. Yun lang pananaw ko dito, partner.